Now on item number 6. Your Honor, parliamentary inquiry po. Your Honor, kasi ho, kanina nagbibigayan tayo. Sabi niyo, bibigyan po masyado pong mabilis yung pagkakapokpok. Ito lang. Bigyang galang or hindi po nirespeto. Your Honor, Your Honor, kaya po kami nagpo-point of order. Lang po, katulad po niyan, Your Honor. May pending motion po tayo, nag-rule na po kayo, tapos bigla po silang magmo-motion na ganyan. Tama po ba yun, Your Honor? Kami po ang dominant minority, kaya po parliamentary inquiry, matanong ko po ang ating presiding officer, ano ho ba ang ibig sabihin ng dominant minority? Yung 4 o yung 17? Number 1 po, pinayagan na po yung question of personal and collective privilege ng butihing konsyal mula po sa ika-5 distrito ng Maynila. Pinagbigyan naman po. Yo, what's up, happy people? Grabe naman po yung ginawa ng mga supporters na mga konsehalis ni Mayura Hani Lacuna at Philip Lacuna pinagsasabihan yung mga supporters ni Yorme Isko na parang mga sirang plaka daw. Pabalik-balik na nga lang daw. Grabe no, grabe na po yung talaga hindi na pagkakaintindihan dyan sa Manila City Hall Council, mga Kurismo guys. No? So yan po matutunghayan, mapapanood natin sa video ito. So without further ado, let's begin. Tayo po ay may quorum. Your Honor. Punong mayorya. Your Honor, nais ko pong gamitin ang aking pribilehiyo bilang isang konsihal upang kausapin po ang Tab City Council. Pwede po bang ma-recognize po ng hapag? Mabilis lang naman po, Your Honor. Salamat po. Kinikilala ng hapag ang kagalang-galang konsihal Attorney J.B. Hison mula sa ika-5 distrito ng Maynila. Maraming salamat po. Kanina pong tanghali, nagsumiti po ang aktual na minority ng 12 City Council ng isang sulat sa Secretariat po ng City Council at ngayon po bibigyan ko po ng kopya ang hapag. Ang nilalaman po ng sulat na yan ay ang listahan po ng mga officers na binoto ng aktual na minority ng Tab City Council na binubuo po ng 17 miyembro. At dahil po namili na po ang 17 miyembro ng aktual na minority ng 12 City Council at sinumiti po namin itong listahan na ito sa Secretariat po at binigyan po namin ng kopya ang ating presiding officer. Hinihiling po namin na i-recognize po na opisyal ang mga listahan ng officers ng aktual na minority ng 12 City Council na sina Joel JTV Villanueva bilang Minority Floor Leader, Raimundo Mon R. Yupanco bilang First Assistant Minority Floor Leader, ang inyong lingkod bilang Second Assistant Minority Floor Leader, at Honorable Timothy Oliver Tolzarcal bilang Minority Whip. Maraming salamat po. Maraming salamat. Konsehal Attorney J.B. Hison. Punong mayorya. Your Honor, ikinalulungkot ko po na hindi po pwede bigyang pansin ang naging manifestasyon po ng ating kagalang-galang na Attorney J.B. Hison. Katulad po ng nasabi po natin nung nakaraang session, nagkaroon po ng isang valid reorganization ng July 23, 2024 kung saan po nagkaroon na po ng bilangan kung sino po ang majority at ang minority at hindi po sila nakapunta sa nasabing session na yun. Ayun po ay legal, ayun po ay base po sa ating internal rules. At kung gusto po nila magkaroon pong reorganization, pwede naman po ulit sila mag-motion para po magbotohan po ulit tayo kung sino po yung majority at minority. Yun lang po, Your Honor. Your Honor, Maraming salamat po ng mayorya. Maraming. Your Honor, Konsehal Attorney J.B. Hison. Maraming salamat po. Your Honor, ayon po sa ating rules, wala pong nakalagay na ang pamimili po ng opisyal ng minority ay nakabase po sa pagboto ng majority floor leader. Simple lang naman po ang nakalagay sa Rule 8, Section 13 ng ating Internal Rules of Procedure na ang mga membro po ng minority na kinikilalang minority at pinili maging minority ay mamimili sa loob ng kanilang grupo kung sino po ang kanilang mga officer. Ganun lang naman po kasimple, Your Honor, ang ini-insist po ng 17 konsehal Point na pinili po. Sige po. I will yield to Attorney Lady Quintos po. Nagulat ako.
Ano po ang inyong point of order? Point of order ka? Point of order po. Ano yung order? Point of order mo? Mr. Presiding Officer, let me cite po. Ano po ang point of order niyo po? Point of order with regard to the rules po na binanggit din po ni Majority Floor Leader na ang internal rules po natin ay as what he mentioned kanina, kung gusto po naming mag-reorganize, mag-file po kami ng motion at gusto ko po sanang basahin ang isang bahagi po ng internal rules Point of natin. order, Your Honor. Point of order po. Point of order, Your Honor. What is your point? Ano po ang point of order niyo po? Point of order, Your Honor. Number one po, pinayagan na po yung question of personal and collective privilege ng butihing konsyal mula po sa ikalimang distrito ng Maynila. Pinagbigyan naman po at sinagot naman po. Ngayon po, Your Honor, ang akin pong point of order, Your Honor, is yung under Section 47, Rule number 9 sa order of business natin, which is yung agenda po, Your Honor. Pinagbigyan na po, nag-roll call na po, dapat na sa item number 7 na po tayo nito. Reading and approval of the minutes. Wala na naman po tayong katapusan. So, ang point of order ko po, Your Honor, and I hope that you rule on that point of order, Your Honor, is kung pwede po, ipagpatuloy na po natin yung under Section 47, which is yung ating pong order of business, Your Honor. Yun lamang po ang aking pong point of order. Point of order, Your Honor. Point of order, Your Honor. Your Honor, Your Honor. Maintain order during sessions and rule on all pending questions subject to appeal by the member concerned. Another is make brief remarks, comments, or clarificatory questions on any measure pending deliberation by the body. Let me state another section 13 po of Rule 8. Minority Floor Leader. The election of the Minority Floor Leader shall be chosen from among and by the dominant minority group, which is such group with the most number of members belonging therein. Sa sinabi ko pong mga rules, basing it from what happened from the last session, ay hindi po nasunod itong mga internal rules natin. So I would like to hear the wisdom po of our Mr. Presiding Officer as to his stance po with regard po sa rules na enumerate ko po para din po hindi po kami nalilito or nako-confuse dahil we believe po na we have adopted this internal rules and we should take this internal rules as our Bible po. Dahil po kung hindi natin susundin to, lagi na lang po tayong may Your chaos and Honor. disorder. So gusto ko po malaman ang wisdom po ni Mr. Presiding Officer. Ano po ba ang pagkakaintindi po natin sa mga clear and walang ambiguous po sa pag-state ko po ng mga rules natin? Pero Your Honor, punong mayorya, nais ko lang po ng kilalanin sa APAG ang kagalang-galang na punong mayorya. Your Honor, tama po yung lahat po ang sinabi at binanggit ni kagalang-galang Attorney Lady Quintos Tan from District 4. Subalit, Your Honor, yung kanilang pag-apply dun po sa rules ay misguided. Kasi po, you have to look at the rules in the concept of actual session. So, nung panahon po ng July 23, kung kailan po tayo nag-session, kung saan ang pumasok lang po ay yung mga kasamahan ko po at sila po ay hindi po pumasok, doon po nagkaroon po ng botohan. At the time, ang naging dominant minority ay yung 4 po na nag-object sa akin bilang majority floor leader. So pagkatapos po ng botohan na yon, na-delineate na po kung sino po yung majority at dominant minority. Nagkataon po 4 lang po sila, pero kami po ay 17. So dominant minority pa rin po sila at kami po ang dominant majority. Para po tayong sirang plaka, paulit-ulit ko pong sinasabi, pwede po sila mag-move to reorganize kung sila po naniniwala na ngayon pong panahon na ito na sila po ang dominant minority. Ang mangyayari po, based na rin po sa ating rules kung saan po paulit-ulit po nilang binabanggit parang sirang plaka, ay mag-move po sila to reorg
magbobotohan po tayo kung sino po yung majority at kung sino po yung minority, dominant minority. Ganun po, tayo po nagpasa ng rules, susundan po natin yung rules. Wala naman pong pumipigil sa kanila na para po mag-move to reorg at implement po natin yung sarili po nating internal rules na pinasa po natin. Your Honor, napakahaba pa po ng pag-uusapan natin at sa tingin ko po, ito po, it has been hashed out thoroughly and I think I made it clear to everyone that we are following the rules and anytime during session, they can move to reorganize. No one will stop them. It is based on our rules. But as of now, Your Honor, ang dami-dami pong mga nanonood sa atin na sa tingin ko po, mga lahat ng nanonood sa atin ay gusto na pong matapos ang session dahil napaka-importante po ng ating mga papasa at tama na po ang politika. Napakatagal pa po ng halalan. Mas marami pa po nangailangan ng Point tulong of natin order, Your sa Honor, pagpapasa please. po ng mga importanteng ordinansa at resolution. With that, Your Honor, I move that we go to item number 7. Your Honor, point of order Your lang po. Honor. Your Honor, I have a pending motion to go into item number 7. Mr. Secretary, please, Your pakipasa Honor. po yung item number 7 po natin. Your Honor, ang clarificatory ko po kayo is mga address to our kasama, Mr. Presiding pwede po Officer. bang makiusap muna po ako na talakayin po natin muna yon. Tapos, after natin matalakay yung mga nasa agenda, pwede natin balikan yung mga nais niyo pong raise. Pero sa tanong niyo po, kailangan po bago niyo po ma-raise po itong sinasabi niyo, kailangan muna po magkaroon ng reorganization. Di ba po? Pwede naman po, sabi po ni Punong Mayorya, Your Honor, please. Your Honor, nakikiusap po ako sa ating mga kasamahan na sana po, bago po kayo magsalita, hintayin niyo po na kayo po i-recognize ang ating kagalang-galang na Vice Alcalde bilang pagbibigay respeto sa ating presiding officer at para hindi po magulo yung ating session. Ang problema po kasi, sabay-sabay po tayo nagsasalita at pag pinagbabawalan po kayo magsalita, sinasabi niyo po na kayo po hindi binibigyang galang or hindi po nirespeto. Your Honor, Your Honor, kailangan kaya po kami nagpo-point of Teka lang order. po. katulad po niyan, Your Honor, may pending motion po tayo, nag-rule na po kayo, tapos bigla po silang magmo-motion na ganyan. Tama po ba yun, Your Honor? tamang-tama po, Punong Mayorya. At hinihiling ko lang po sa ating mga kasama dito na may napanood po akong live ni JTB at ni Konsehal Attorney J.B. Ison. Wag naman sana. Di ba po? Bibigyan ko po kayo ng pagkakataon makapagsalita. Bibigay ko po sa inyo ang hapag nyo. Pero Your Honor, kaya po humihingi po ng Your Honor, if I pagkakataon. may Binanggit niyo respond, po kasi ang Your Honor, pangalan. may we inquire as to what you are Your Honor, referring to we have po, a Your pending Honor. motion. If you Para have lang po, ruled on the tapusin po natin, motion. papaliwanag ko po mamaya. Opo. Mr. Secretary, Your Honor. please read. Your Honor, if I may po, Your Honor. Punong Mayorya. Ang clarificatory ko Teka lang, po, wala pa po. Hintayin niyo muna pong kilalanin ko po kayo bago ko po ibigay sa inyo ang hapag. Huwag kayong mag-alala. Bibigyan ko po kayo ng pagkakataon makapagsalita ng nais niyo pong mga gustong sabihin. Your Honor, Andiyan. Kaya nga. tayo po ay nasa item 7, Your Honor, if I may, Your pagbasa Honor, please. at Your Honor, name was pagpapatibay majority floor. Major- ng sandali lang po, katitikan Your ng nakaraang regular na session na ginanap noong ika-25 ng Abril. Kikilalanin ko muna Your po. Honor. Kinikilala ng hapag ang kagalang-galang Konsehal Attorney J.B. Ison mula sa ikalamang distrito ng Maynila. Maraming salamat po ulit, Honorable Presiding Officer. Nais ko lang pong ipaliwanag po sa lahat po siguro ng mga nanonood ngayon tsaka ba nandito kung bakit po ba napakamahalaga ng debate nangyayari po ngayon. Ang posisyon po kasi ng minority, pagka po kayo ng minority, kayo po ang kilala ng minority, kayo po ang magiging check and balance sa mga komite. Mamaya po magsusumiti po tayo ng mga ordinansa, mga resolution po na ire-refer sa komite at kailangan pong may actual na minority na nandoon para maging check and balance po. Diba, naiintindihan naman po natin, kailangan po may dalawang aktwal na paksyon na mag-uusap tungkol po sa mga isang bagay para ang mapapagdesisyonan ay aktwal na will ng 12 City Council. Pagka po hindi aktwal na minority po ang pumubuo ng minority block, parang magkukulang po ang magiging check and balance sa dinisenyo ng gobyerno at ng ating konstitusyon. Kaya po matinding pinaglalaban ng 17 kinikilalang minority block ang kanilang posisyon para dito. Yun lang po at maraming salamat po sa pagkakataon magsalita. Maraming salamat, Your kagalang-galang Honor. Konsehal Attorney J.B. Ison. Your Honor. Bago ko po
Natatandaan niyo po ba nung hindi pa tayo nagkakagulong ganito? Lahat po tayo nasa panig ng majority. Pero pinipilit ko po na magkaroon ng debate. Hindi po natin pinababayaan na walang check and balance miski tayo yung magkakakampi po dito. At makakaasa po kayo, miski meron po tayong majority, meron po tayong minority, meron po tayong independent, karapatan po natin mag-check and balance at hinihikayat ko po ang bawat isa na i-check and balance natin lahat ng inaaprobahan nating ordinansa, resolusyon, at wag nating basta-basta pakakawalan dito sa 12 City Council dahil hindi po kayong masisira. Ang bawat isa, hindi po kayong masisira. Ang masisira po yung bahay natin, yung City Council. At dapat po, ang pinag-uusapan po natin ngayon dito, ang pinakamaganda po siguro pag-usapan, ay yung agenda po natin na dapat natin talakayin. Dahil nandito naman po yung ating mga punong barangay na naglilingkod sa barangay nila, na nakukuha po natin ng mahaba ng oras yung kanila. Baka pwede pong pag-usapan po natin muna yung nasa loob ng agenda natin at bibigyan ko po kayo ng pagkakataon na paliwanag nyo po mamaya yung mga inyong hininaing. Your Honor, please recognize. Your Honor. Pwede bang unahin ko muna yung ating kagalang-galang Attorney Lady Quintos dahil siya ang naunang tumayo? Personal and collective privilege po. Punong minorya, paunahin muna natin si kagalang-galang Attorney Lady Quintos. Thank you, Mr. Presiding Officer. Before po tayo nag-recess kanina, ilan po sa clarificatory na in-address ko po ay with Mr. Presiding Officer po with regard po sa Section 13 of our internal rules. At gusto ko po malaman yung wisdom po ninyo, Your Honor, Mr. Presiding Officer, dahil po ang sumagot po kanina before recess ay ang ating majority floor leader. So para din po hindi kami malagay sa paulit-ulit na alanganin, gusto po malaman namin kung ano po ang intindi or interpretation po ninyo ng Section 13 of our internal rules. And before po nun, I would just like to state po a short piece po of what is happening now and what has happened in the previous administrations. What happened po before cannot and should not be considered as a precedent. Kasi po, nung dati po, wala pong nag-question about the irregularity dahil po wala pong dominant minority noon. Ngayon po, iba po. Meron na po tayo talagang dominant minority na napapabilang po ako doon sa 17. Yun po. With that po, I'd like to hear your wisdom po with the stated rules po. Maraming salamat po. Your Honor, Maraming salamat. Your Honor, point of order. Ano po ang inyo pong point of order po ng minorya? Section 97, Your Honor. Kanina po nag-point of order ang atin pong butihing konsyal mula po sa Sampaloc. Now, yung point of order po niya, nung sinight po niya yon, biglang naging parliamentary inquiry. Bigla po siya nagtanong. Una po, point of order. Ngayon, gusto ko lamang pong, para malinaw, rules po pag-usapan po natin. Sa point of order ko po, Section 97, Rule number 12, Privilege Hour. Upon registration with the majority floor leader with the permission of the presiding officer, and after the reading of the order of business, Your Honor, pagkatapos ng roll call, question of personal and collective privilege na siya. Ang linaw po, Your Honor, tapusin po muna natin yung item number 7, your order of business, then pakinggan po natin ang kanila pong privilege. Pero, Your Honor, lawyer naman po yung ating pumbutihing konsehal. Nakalagay po dito sa rules natin, ang privilege speech o ang privilege question of personal and collective privilege. Ulitin ko, after the reading of the order of business, any member may speak on matter of general interest. Ngayon, ang tinawag pa lang ng secretary, roll call. Mag-order of business po muna tayo, Your Honor. Please lang po. Mamaya, mag-privilege speech din po ako. Pero, let's stick to the rules, Your Honor. Yes. Rule number 12, Section 97. Maraming salamat po ng minorya. Your Honor, sagutin ko lang. Councilor at Attorney Lady Quintos, ang sagot ko po dyan, ina-adapt ko po yung sinabi ni punong mayorya po natin. Sa mga tanong. Maraming salamat po. Point taken po with the statements of given by our
Councilor from the 6th District, Councilor Philip Lacuna. Baka lang po na-confuse po si Konsehal. Hindi po ako yung unang pagkapukpok po kanina. Hindi po kayo unang nagsalita kanina. Si Attorney JB Hizon po yung first and foremost na tumayo at Pinoy ko, order opo. niyo po. Yun naman po. Baka po na-confuse na po kasi. So, yun Maraming salamat. Konsehal JTB Villanueva mula sa ika-4 na distrito ng Maynila. Maraming salamat, Ginoong Tagapangulo. Pagkatapos pong mabasa ang 5 agenda natin ngayon at na-i-refer sa mga committee nito, gusto ko pong mag-manifest na ang lahat po ng referral ay mabigyan po ng CPO notice ang hanay ng minorya sapagkat alam po namin na kada committee hearing na gaganapin dapat po ay magkaroon ng representasyon ng minorya. Kaya po sa aming isinumiti kanina, we deserve na kami po ay ma-notify dito sa mga committee hearings na yon para sa gayon ay magkaroon ng patas na pagbalanse sa mga gaganaping committee hearing. Maraming pasalamat. Maraming salamat, Konsehal JTB Villanueva. Napakaganda po ng inyong sinabi na matagal ko na pong hinihintay yan sa mga kasama nating konsehal na tuwing committee hearing natin dapat present po kayo. Makakasa po kayo, Ginoong Kalihim. Lahat po, pakidalan po. At baka pwede po sa committee hearing natin, wag po kayong magpapadala ng representative. Siguro, alam nyo, napakaganda ng nangyayari ngayon sa atin. Dahil kanina sa unang pagtawag ng attendance, 37 kagad ang attendance. Panigurado, magkakaroon tayo ng award nito sa DILG. At sa committee hearing natin, magkakaroon dahil ikaw mismo ang nagsabi. Kaya maraming salamat, kagalang-galang JTB Villanueva, na maasahan ko po. Kasi ngayon po ang committee hearing natin naka-live na rin. Pero meron pa akong isang request. Miski committee hearing natin, huwag tayong kakain sa loob ng session. Maari po ba yun, mga kasama? Okay. Your Honor, I would also like to make a manifestation or just a clarification that members of the minority, dominant minority in this city council is comprised of Honorable Councilor Philip Lacuna as the minority floor leader, Honorable Dr. Luisito Chua, Honorable Terence Alibarbar, and Honorable Uno Lim. So those are the members of the dominant minority who shall be entitled to receive notices and attend all committee hearings. Yes. Just for a clarification on the manifestation of Honorable Joel Villanueva. Your Honor, parliamentary now on item inquiry po. number 6. Your Honor, parliamentary inquiry po. Sige. Parliamentary inquiry Kaya-kaya ang Konsehal JTB Villanueva. Opo, salamat po. Yung pong binanggit ng ating punong mayorya, that is his manifestation. Ang malinaw po, ako po yung nag-manifest na kami po ang dominant minority. Kaya po, parliamentary inquiry, matanong ko po ang ating presiding officer, ano ho ba ang ibig sabihin ng dominant minority? Yung 4 o yung 17? Pero ang sinusunod ko lang po dito, yung panahon ng July 23, na doon po nagkaroon ng reorganization na ang ating pong minority ay si Philip Lacuna. Opo. Kayo po, lumalabas po kayo, miski sinasabi nyo dominant, independent po. Tama po yun. Your Honor, Your Honor. Your Honor. Pero yung pong... Your Honor, pwede po ba ako muna magsalita Okay. at maghintay po na bigyang recognition si Honorable Joel Villanueva dahil hindi naman po natin pinagdadamat ang mikropono. Kahit po 4 na oras po kayo magsalita, hindi po namin kayo pipigilan. Kami po, hindi po katulad ng iba, ay mahaba po ang aming pasensya. Nagbibigay respeto po kami sa bawat konsel po na nandirito dahil lahat naman po tayo may pinagsamahan. At alam ko, mahal pa rin po natin ang isa't isa at wala pong naggusto na mangyari po yung nangyari. Pero nangyari na nga po, kaya po tayo po ay napunta sa sitwasyon na ganito. Pero subalit, nangyari na po yan, hindi naman po ibig sabihin na kailangan po natin mag-away o kailangan po natin na magkagulo. Pwede pa rin naman po tayong mag-session po ng may paggalang sa isa't isa. At Your Honor, kanina pa po dito sa ating session hall si Dr. Eileen A. Laksamana na ating kukumpirmahin bilang City Government Department Head 3 sa Ospital ng Maynila Medical Center. Nakikiusap po ako na unahin na po natin ang kanyang pagkumpirma. With that, I move that we suspend the rules. Meron pong minumungkayan po ng mayorya. Meron po bang tumututol sapagkat wala pinagtitibay? I have a resolution. Objection, Your Honor.
Your Honor, nag-rule na po kayo sa motion. I have your resolution manifesting the concurrence of the City Council to the appointment for Dr. Eileen A. Laksamana, FPPS, MPA, MHA, as City Government Department Head 3 in the Hospital ng Manila Medical Center. I move that we tackle on the floor said draft resolution. Your Meron Honor, pong minumungkayan po ng mayorya na talakayin Your Honor, po ang nasabing resolusyon. Meron po bang tumututol? Your Honor, kasi ho, kanina nagbibigayan tayo. Sabi niyo, bibigyan po mo ng masyado pong mabilis yung pagkakapokpok. Ito lang po ang aking inquiry, Your Honor. Your Honor, there's a pending motion, Is Your there Honor. meron po bang tumututol? Sapagkat wala pinagtitibay. Parliamentary inquiry, Your Honor. Ginoong kagalang-galang Konsel JTB Villanueva. Unang-una po, ako'y magsasalita hindi para tumutol sa appointment ng ating butihing doktora. Ang aking pong ipupunto dito, yung pong pag-move ng ating mayorya, majority floor leader, ng suspension of the rules, Your Honor. Total, kanina pa naman tayo nag-uusap dito. Nagalangin natin ang rules na ipinapatupad dito sa loob nito. At ilang beses po ninyong binanggit yun. Ganon din po ang ating punong mayorya na sa inyo pong pakiusap, kami po yung nagbigay upang magkaroon ng patas na talakayan dito. Yung pong aking inquiry, Your Honor, under Section 86, Your Honor. Pero pwede ba kitang putulin? Ang pakiusap ko po, tapusin po natin yung pag-uusap hanggang matapos yung sa barangay budget po natin. Tama po yun. Pero pwede po bang yung sa inyong sinasabi, pwedeng talakayin natin mamaya after po nito? Your Honor, Pwede akong sumagot ako? Your Honor, Your Honor, pwede po bang hintayin po natin tayo po ay bigyang recognition bago po tayo magsalita? Yes po. Your Honor, ako po muna. Pwede po ba ako magsalita? Your Honor, Your Honor, may I seek the Bibigyan po kayo recognition? pagkakataon. May I seek my... Importante, Madjo, please. Your Honor. Importante po kasi yung Your pinupunto Honor, ko pwede po. po ba Hindi po tayo- tayo pwede mag-suspend ng rules sapagkat sa rules po natin, Your under Honor. Section 86, kinakailangan Your ng Honor. two-third affirmative vote of the members present, there being a quorum, shall be required for the adoption of the following motion. Number 1, motion to suspend Your the rules. Honor. Your Under Honor, Section may I seek my 86, Your Isang recognition, minuto Your Honor. pagpapahinga. Your Honor. Madjo, Naka-recess JTB, sabi ko mamaya na. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like